superior daw ang Catholicism or Christianity over Islam. Pero again guys, hindi po, wala pong kinalaman ang mga Muslim sa Pilipinas o Muslim sa Mindanao sa labanang ito. Guys, ang labanan po ay nangyari po sa Europa. Dinala lang po ito ng mga Espanyol sa atin para ipakita ang labanan ng Kristiyano at Muslim na sa huli ay nananalo raw ang mga Kristiyano. Okay? So then again, may kinalaman ba tayo dito sa Pilipinas guys? Sa labanan ng Kristiyano at Muslim? Wala po. Kasi ang labanan nangyari sa Europa, dinala lang ng Espanyol sa Pilipinas. Okay. Karon pa ko kasod guys, mao ba ni si Aljor Abrinica? Wow! Abi na ko si Freddy ang nikanta. Ikaw man day sir. Di kaya kinagalit niyo si Rason de Jesus yung ginawa mo sir? Hoy, grabe kayo no mga basher. May mga basher. Mga basher. Okay, pag muro-muro guys, labanan ng Kristiyano at Muslim. Okay? Literal na nadamay ang civilian sa ilang labanan. Wala po bang winner, sir? Pinapakita ng mga Espanyol na sa huli nananalo ang Kristiyano. Of course, di ba ang Spain, Christianity man yung dinala nila. So of course, ipakita nila na nananalo ang Christianity, ang Kristiyano. Okay? Sige. Now, next tayo guys with Zarzuela. Still guys, tula pa rin siya na dula gina-play. And ito po ay dulang musikal na karaniwang binubuo ng 3 akto tungkol sa pag-ibig, kasakiman at puot. And kapag Zarzuela guys, again, dulang musikal. Musical play po yan siya guys. May act pa rin siya guys, pero instead na conversational ang dating, kinakanta po siya guys. Okay? Example, yung Les Miserables guys, para siyang modern day na Zarzuela. Yung Phantom of the Opera, guys, para siyang modern day na Zarzuela. Okay, musical play siya, guys. Okay? That is dulang musikal Zarzuela. Kaya at present ganun, may iba yung last time yung Bar Boys, yung Huling El Bimbo. So para siyang modern day na Zarzuela. Musical play, dulang musikal. Okay? Na instead na conversational, guys, ginakanta siya or ginaawit siya, guys. Okay? Sir, remember ka po ba ng dula ng Zarzuela dati? Ay, hindi po guys. Okay? Hindi po. Conversational lang. Okay? O diba yung sa Elsa guys. Elsa, do you wanna build a snowman? So instead of conversational guys, kinakanta siya guys. Again? So may question tayo dito. Siya ay kilala sa tawag na Lola Basyang at ama ng Zarzuelang Tagalog. Siya ang sumulat ng dulang musikal na walang sugat. Sino siya? Sino daw siya? Sino daw siya? Sino daw siya? Sino daw siya guys? Okay? Sample ng Zarzuela. Tapos naman, uy, nagsample naman ako. Do you wanna be... Miss Saigon. Tama po, Miss Saigon, Ma'am Lalaine. Sir, sample ng Zarzuela. Uy, sample ng Zarzuela. Lumaw na lang. Do you wanna build a snowman? Okay, so answer ang letter. Si Severino Reyes. So, question guys, sino ang ama ng Zarzuelang Tagalog? Severino Reyes. And ang kanyang pen name ay Lola Basyang. Ang sinulat na po guys, na sikat na Zarzuela ay pinamagatang Walang Sugat. Again, Walang Sugat. Sige, review tayo be. Epiko, awit, korido, soneto, elehiya, oda, tibag, murumuro, Zarzuela. Saan dyan kapag ang clue natin guys is mayroon po siyang 12 pantig. 12, 12, 12. Awit. Saan dyan kapag ang clue natin kabayanihan? Epiko. Saan dyan kapag ang clue natin guys? Papuri pero wala po siyang tiyak na sukat. Example, bayan ko. Oda. Saan naman dyan guys kapag ang clue natin tungkol sa kamatayan. Kamatayan at pagluluksa. Elehiya. Elehiya. Saan naman dyan guys kapag ang clue po natin is paghahanap sa krus. Paghahanap sa krus. Tibag. Tibag. Saan naman dyan guys kapag ang clue natin 14 na taludtod. 14. 14. Di ba may clue tayo? Hanggang saan naabot ang 14 pesos mo? Soneto. 14, soneto. 14 na taludtod. Pag ang clue guys, dulang musikal. Dulang musikal. Zarzuela. Zarzuela. Labanan ng Kristiyano at Muslim. Labanan ng Kristiyano at Muslim. Moro-moro. Again,
moro-moro. Guys, may 8 pantig, o, 8, kurido. Again, kurido. Now, proceed tayo guys with the next topic natin, the balagtasan. And I know familiar lahat sa balagtasan, especially during high school kapag buwan ng wika. Sino rito yung mga nakasali na ng balagtasan? Guys, pag balagtasan guys, para siyang debate. Pero yung type of debate guys, patula po yan siya. Patulang pagtatalo na higit na nakilala sa pagtangkilik sa sisne ng Panginay. Sir, what is sisne ng Panginay? Pag sisne ng Panginay guys, yan po yung pen name or pseudonym ni Francisco Balagtas Baltasar. Tinatawag po siyang sisne ng Panginay. When you say sisne, ang meaning po ng sisne guys is swan. Swan. And Panginay is a name of place. Name of place lang po ang Panginay. So in English, if i-translate mo siya guys, Swan of Panginay. Sisne ng Panginay. Sino ang sisne ng Panginay? Si Francisco Balagtas Baltasar. And may question tayo dito. Sino ang kinilala bilang hari ng Balagtasan? Sino raw ang hari ng Balagtasan guys? Sige, paki-comment kapag hari ng Balagtasan. Sino ang hari ng Balagtasan? Paki-comment, sino ang hari ng Balagtasan? Hari ng Balagtasan. Hari ng Balagtasan. Okay. Sir, para ba siyang flip-top? O, tinatawag nilang modernong balagtasan ng flip-top. But technically guys, ang flip-top ng God, hindi siya nag-originate talaga sa Pilipinas. Okay? Sa ibang bansa nag-originate si flip-top guys. Okay. Sige, comment daw, comment. Hari ng Balagtasan. May nakita ko, majority nagsagot ng letter A. Sino ang hari? Sino ang hari? Letter A, maraming nabudol. Careful tayo guys, kapag hari ng Balagtasan, hindi po yan siya si Francisco Balagtas. Yan po ay si Jose Corazon de Jesus. Careful ha, pag hari ng Balagtasan, Jose Corazon de Jesus. Again, pag hari ng Balagtasan, Jose Corazon de Jesus. Bakit? Kasi guys, siya po ang kauna-unahang nanalo sa pinakaunang balagtasan. Again, si Jose Corazon de Jesus po ang nanalo sa pinakaunang balagtasan. Di ba na-remember siya yung sumulat kanina ng bayan ko? Now sir, sino pala si Francisco Balagtas? Siya po ang ama ng balagtasan. Aga pag Francisco Balagtas, ama ng balagtasan. So kapag i-question, sino ang ama ng balagtasan? Francisco Balagtas. Pero kapag hari ng balagtasan, Jose Corazon de Jesus. Careful tayo, okay lang magkamali, wag lang magkamali sa board exam. Okay lang magkamali dito ha, sa question natin, wag lang sa board exam. Pag ama ng balagtasan, Francisco Balagtas. Hari ng balagtasan, Jose Corazon de Jesus. Na may question tayo dito. Ano ang anyo ng balagtasan ng mga Ilocano? Batutian, Krisotan, Duplo, Bukanigan. Guys, comment your answer. Balagtasan ng mga Ilocano. Answer that is Bukanigan. Again, Bukanigan. Hango po siya sa pangalan ni Pedro Bucanig. Pedro Bucanig. Okay, Pedro Bucanig. Hango siya sa pangalan ni Pedro Bucanig. Sir, bakit po ba hango kay Pedro Bucanig? Because Pedro Bucanig, guys, siya po ang ama ng panitikang Ilocano. Kaya ang pangalan sa anyo ng balagtasan ng mga Ilocano sa Ilocos is Bucanigan. So what is Batutian? Sa mga Tagalog po yan siya guys. Pag Crisota naman guys, Kapampangan or sa Pampanga. Okay? Kapampangan or Pampanga. Pag Bucanigan, sa Ilocano po yan siya. Hango sa pangalan ni Pedro Bucanig. Ma'am Scarlett, tama po si Ma'am Scarlett. Ma'am Scarlett, same kayo ng last name ng tatay ko, ma'am. Si Ma'am Scarlett. Okay, sige. Now, punta tayo kay Karagatan. Simple lang guys, pag Karagatan po, ito ay batay sa alamat ng singsing ng isang prinsesa na naihulog niya sa dagat sa ngarin nitong mapangasawa ang kasintahang mahirap. So, reference na niya guys is singsing. So, hinulog ng singsing sa dagat, hinulog ang singsing sa dagat, and kung sino ang makasisid nito guys, siya ang mapapangasawa
ng princess, ng Disney princess. Pero guys, if nilalaro na ito actually, hindi ito nilalaro sa dagat guys. Nilalaro ito tuwing may lamay. And wala ka pong makikita na actual na singsing. So, ang mangyayari guys, may isang dalaga, nasa gitna ang dalaga, papaligiran siya ngayon ng mga binata. Now, ang dalaga magbibigay ng question, patalinghagang tanong, and patula. Now, sasagot ang mga binata na nakapaligid sa kanya sa paraang patula. Now, kung sino ang may pinakamagaling na sagot, siya ang mananalo sa laro. So, it means, yung singsing, guys, representation ng singsing doon sa laro is yung question. It represents paghulog ng singsing nung nag-question ang dalaga sa gitna ng laro. And yung mga binata na nakapaligid, isa-isa silang sasagot. Guys, it represents pagsisid sa singsing. So kung sino man ang may pinakamahusay na sagot, para na rin siyang nakasisid sa singsing. Sir, ocean? Yes po, karagatan, ocean. Okay? Now, pag sea, dagat yan siya. Now, next tayo, duplo. Pag duplo, guys, ito po ay memetikong larong ginawa kapag may lamay. So, the same sila ni karagatan. Ginagawa kapag may lamay. But yung karagatan kasi, guys, every night siya ginagawa. Pag duplo, most likely ginagawa po siya sa last night ng lamay. Sa pasiyam, guys. Upang aliwin ang mga namatayan daw. And tagisan pa rin siya ng talino. And ang tawag po sa mga karakter sa duplo ay Bilyaka at Bilyako. Again, Bilyaka at Bilyako. And ang topic po nila guys na pinagtatalunan ay mula po sa Biblia. Biblia. Again, Biblia. Now, pwede rin siyang itanong, saan ba about ang duplo? Yung reference ng duplo. Guys, tungkol po siya sa nawawalang loro ng hari. So, inote sound out ka? Kapag itanong, tungkol sa nawawalang loro ng hari, answer po, duplo. Again, duplo. Sir, what is loro, sir? In English, that is the parrot. Parrot po yan siya, guys. Pag loro, parrot. Okay na? Tungkol sa nawawalang loro ng hari, duplo. So, review tayo sa last part lang. Balagtasan, karagatan, duplo. Kapag ang clue, patulang pagtatalo, balagtasan. Tungkol sa alamat ng singsing, karagatan. Bilyaka at bilyako, duplo. Tungkol sa nawawalang loro ng hari, duplo. Okay. Paano naman guys kapag ang clue, kabayanihan, epiko. Saan naman guys kapag kamatayan, elehiya. Saan kapag labanan ng Kristiyano at Muslim, moro-moro. Saan guys kapag ang clue natin guys, walang tiyak na sukat. Walang tiyak na sukat. Oda. Oda. Saan kapag ang clue guys is dulang musikal. Zarzuela. Paghahanap sa krus na pinagpakuan kay Jesus, tibag. Saan guys kapag 14 na taludtod? 14. Saan aabot ang 14 pesos mo? Soneto. Saan naman dyan guys kapag ang clue, meron po siyang 12 pantig. 12 na pantig sa letrang T, awit. Saan naman dyan guys kapag ang clue po natin guys, merong 8 pantig sa letrang O, 8, kurido. Saan naman kapag ang clue guys, patulang pagtatalo, balagtasan. Okay, balagtasan. Singsing, karagatan. Nawawalang loro ng hari, bilyaka at bilyako, duplo. Okay, palakpakan ng self, palakpakan ng self. And we are down sa ating last topic na dyan, guys. Last na lang talaga ang awiting bayan. Okay? And kapag awiting bayan, guys, ito po yung mga awit sa mga bayan, sa nayon, guys, na ginagamit nila para i-describe ang pamumuhay nila sa kanilang bayan or sa kanilang nayon. So, commonly, ang mga awiting bayan, nakadepende lang po niyan siya guys sa kung anong bayan ito nag-originate. Okay? And ginadescribe nila kung ano yung buhay na meron sila doon. Including yung mga kultura nila and yung mga practices nila guys. Okay? Yung kabuhayan nila. Example lang awiting bayan na common sa atin guys. Yung, ano guys, yung
Tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat malaki at masarap. Yun po ay awiting bayan. Another one. Yung ano guys, yung si Pilimon, namingwit sa kadagatan. Nakakuha, og isdang tambasak. Gibaligya, sa Amerikanong guba. Ang halin puros tuba. Igo ragi pa. Guys, that is awiting bayan. Okay, awiting bayan. Now, pinakauna guys, ang uyayi. Pampatulog sa bata. Okay, pampatulog sa bata. Pag uyayi guys, that is a lullaby song. Okay? So remember lang pag uyayi, pampatulog sa bata. Example niyan guys is yung kanta ko guys na ili ili tuluganay wala diri imong nanay. Ano siya guys? Ano siya? Tuluganay, wala diri mo nanay. Ito yan na, tatay, tuluganay, at saka na tatangan mo, isang daang. That is an example of uyayi. Okay? Uyayi po yun siya guys. Ili-ili, tulog anay, pampatulog sa bata. Another example guys, nasa likod mo sir. That is an example of uyayi. Okay? Another example ng uyayi guys, katong tulog, ay katong ugoy sa duyan. Yung ugoy sa duyan guys. Yung ano guys, yung sana'y di magmaliw ang dati kong araw ng munti pang bata sa piling ni nanay. Guys, uyayi, tingin siya. Gina, pampatulog sa bata. Pang ghost man na, sir. Oh, kana inyuhang pang relapse. Ili-ili. Now, pag kundiman naman guys, awit ng pag-ibig. Pero pag kundiman guys, sa Katagalugan po yan siya guys. Katagalugan. Katagalugan. Pag kundiman, awit ng pag-ibig sa Katagalugan. Example po ng kundiman guys, yung sikat good na kundiman song na Dalagang Pilipina. Okay, yung Dalagang Pilipina. Hindi po yung ano, yung song Dalagang Pilipina. Di yun siya. Okay? Another one na kundiman guys, is yung ang ano, Pilipinas kong mahal. Yung ang bayan ko'y tanging ikaw. Guys, that is also an example of kundiman. Pero kapag kundiman, awit po siya sa pag-ibig ng mga Katagalugan. And usually, siya po ang ginagamit sa panghaharana. Okay, panghaharana. Guys, now, may nakasulat dyan sa handout, balitaw. Kapag balitaw, kaya may nakasulat na balitaw send out. Kapag balitaw guys, still awit pa rin siya ng pag-ibig. Pero guys, awit ng pag-ibig ng Kabisayaan. Pag kundiman, awit ng pag-ibig ng Katagalugan. Pag balitaw, yung nasa handout ninyo, yung balitaw, awit ng pag-ibig pero sa Kabisayaan. And kapag balitaw, may kasama na po siyang sayaw guys, na para po siyang debate ng babae at lalaki. Again na, pag balitaw, awit ng pag-ibig pero sa kabisayaan. May kasamang sayaw at para siyang debate. Example po ng balitaw guys, yung nasa out ninyo is yung pasayawa, kuday, sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko, nganong ako nga ana may hubag. Hubag? Ana may uban. Magsayaw gyud taday. Di lagi ko kay wa ko'y gusto. Irug-irug, unsay irug, irug-irug lagi jutay. Hindi ko sure sa lyrics. Okay? That is an example of balitaw. Pero pag kundiman, awit ng pag-ibig ginagamit sa panghaharana pero sa Katagalugan.
Okay? Next tayo, pag Jonah naman guys, pag Jonah, awit po sa kasal. Okay na? Pag Jonah, Diona, awit sa kasal. So guys, para madali siyang ma-remember guys, pag Jonah awit sa kasal, remember lang yung sound. Ano nga yung sound guys pag kasal? Pag kasal. Tang tang tadadadang dang dang dadadadang dadang dadadadang dadang. Ay, dili. Graduation man yan siya. Ano nga yung sa kasal? Help me. Dang dang dadadadang. Dili. Dang dang dada. Wait. Kasal. Okay. Tang tarang. Di ba ganun yung pagkasal, guys? Dang dang dadang, dan dan dadang. Guys, so, pagkasal, guys, remember lang ang sound. Dio na, dio na, dio na. Ano, pag Dio na kasal, remember lang ang sound. Dio na, Dio na. Wow, perfect. Graduation man, sir. Sorry ganit, no, graduation man yun. Nakalimutan ko lang yung rhythm. Okay na? Dan. Oh, nakalimutan ko na po. Dan. Dan. So, Dio na. Awit sa kasal. Now, pag dungaw naman guys, dungaw, awit po siya sa patay. Yan na. Careful kanina, pag tula sa patay, elehiya. Tula sa patay, elehiya. Awit sa patay, dungaw. Okay? Guys, pag awit sa patay, dungaw. Dionela, sir. Dionela. Ayun na, pag awit sa patay, dungaw. Sir, bakit man dungaw? Mga Bisaya, di ba pag may patay, magdungaw ka man. Pag may patay, magdungaw ka. Okay. Guys, dungaw awit sa patay. Bakit? Oh, magdungaw ka daw sa patay. Pag awit sa patay, dungaw. Tula sa patay, elehiya. Pagkasal, Diona. Pagtalindaw naman guys, pagtalindaw, then ay awit sa pangingisda. Again, awit sa pangingisda. I-remember lang kapag talindaw, guys, it sounds like bulinaw. Talindaw, bulinaw. Awit sa pangingisda. Again, pagtalindaw, awit sa pangingisda. Pag sa lagintok naman guys, ito po ay awit sa pakikipagkaibigan. Lead me Lord dayon. Beautiful in white, sir. Dayon na. Tanging yaman, dungaw. Yes po. Here comes the bride. Wow, may lino kay here comes the bride. Here comes the graduate. Aw, patay na. Abi ko binibining may salamangka. Si binibining may salamander. Binibining may salamangka. Boom, tarat, sir. Okay. Magduaw daw kapag dungaw. Yes po. Okay. Sige ha. Sige. Pagtalin daw guys, pangingisda. Sa lagintok naman, pakikipagkaibigan. So remember mo na lang, ang pangalan mo ay sa